Okay, so yan na yung ginawa natin kanina. Tapos, again, pag i-click tong get access now, may mag-a-appear na parang opt-in box. Okay, so dyan na sila mag-fill up ng email nila at yung name nila. And again, after lang i-click yung get access now, automatic na yung email nila is mapupunta dun sa get response kasi yun yung integration na nilagay natin. Okay? But ang question is, after nilang mag-fill up ng form, saan sila mapupunta? Dito is wala pa tayong na set up na thank you page. Ngayon naman is, ang gagawin natin is mag-set up ng thank you page. Okay? So, pag setup ng thank you page, parang nag-create ka lang din ng panibagong page. Okay? Separate siya. Gagawin natin is create new page. Yan, pwede kang mamili kung gusto mo ng video. Again, you have the option if gusto mo naman na URL or website ng or link ng website nyo, company website, or kung affiliate ka ng ibang company, pwedeng yun yung gagawin mo. Okay? At basta kahit anong gusto mong thank you page. Pwede nga sa thank you page is doon mapupunta sa group page para ma-add sila sa group mo. Pwedeng ganun. Diskarte mo din yun kung paano mo sila pati-take ng action. But for me, again, as I mentioned, is mas gusto ko na yun, makita nila ako na nagtuturo. So, I want to teach them more. So, yung thank you page dito is, eto, pili tayo dito ha. Gusto ko na may video. So, eto, may video sales page flat design. So, punta ka na sa sales video kung gusto mo video. Yan, video page. Yan. Free training. Thank you page. Para hindi ka ma-confuse, pwede mong ilagay na page name na parehas doon sa pangalan ng ginawa mong opt-in page, pero lagyan mo lang ng thank you page sa dulo para ma-classify mo. Parang ganyan. So, click mo yung create page and again, mapupunta ka sa editor. Yan. Okay, so attention grabber, dito yung headline mo. Okay, thank you for taking action. Congratulations. Congratulations for taking action. Tapos, pwede natin na i-change yung font size. Naka 60 siya. Palitan natin ng 48. Yun. Okay, tapos ito yung headline mo. For the meantime, while waiting, pwedeng ganyan kasi mas gusto ko kasi for higher open rate ng email din. Gusto ko na isi-send parate yung ni-request nila na video or ni-request nila na ebook sa email nila para ma-make sure din na valid yung email na tinatanggap nila para maiwasan yung mga bogus na email or maiwasan yung mga invalid na email na ma-record dun sa get response account ko. Kasi, of course, binabayaran ko din yung get response per email. So, I just wanted to make sure din na yung mga pina-follow up ko lang is yung mga interested na mga tao na willing matuto, willing talaga na mag-take ng action. At mapapakita nila yun naman kung totoong email yung binibigay nila. While waiting, yan. So, for your email to arrive in your inbox, please watch this video. How I earn six-figure using the internet. And how you can do it too. Okay, tapos kung gusto mo maglagay ng scarcity or kung hanggang kailan available tong video na to, pwede naman. So, may timer naman dito, diba, countdown. Okay, so yan. While waiting for your email to arrive in your inbox, please watch this video, how I earn six-figure using the internet and how you can do it too. So, eto pwede mag-integrate tayo ng video later on. Okay, so eto countdown since
ngayon, anong petsa ngayon? October 16. So, wait, hanggang kailan ko pala gusto to? So, gusto ko, yun nga, 16 ngayon, 'di ba? And gusto ko matapos pala, tama. Countdown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ito, 30. Tapos, hour, mga anong oras? 11 na lang. Tapos, 0 minutes, time zone. So, itong countdown, itong date, kung kailan mo gusto i-end yung counter. So, mag-i-end tong counter na to after 14 days. 14 days, hindi ako nagkamali. So, sa October 30. So, hanggang October 30 na nila mapapanood tong video na to. Kaya kailangan nila mag-take ng action. Parang ganun yung gusto ko na ipahiwatig. Okay? So, sa video naman dito, yung pwede mong i-embed is URL lang. Okay? So, URL, maraming options sa URL. Pwedeng Vimeo, pwedeng YouTube, yung ginagamit ko, YouTube. Yan, may YouTube account ako. So, pwede kang mag-record ng video mo sa YouTube, okay? At kunin mo lang yung share link. Hindi naman siya komplikado kasi hindi ka naman mag-embed, wala na yung embed, okay? Na yung napakahabang text yung ilalagay mo. So wala parang hindi na yun siya applicable dito kasi ano lang talaga, share link lang yung ilalagay mo o yung mismong link. Okay. So sana ba yun? Okay, anyways, hindi ko mahanap. Yan, napakarami ko na kasing video. So, kung gusto mo ng mga ibang training, pwede kang pumunta sa YouTube ko. Napakadaming video trainings dyan. Malulunod ka. Especially kung beginner ka pa lang. Okay? Pwede kang pumunta sa, yan. How to make training. Ito. So, ayan. Ito yung training ko. Paano kumita sa internet. Yung gagawin mo lang is my share button, 'di ba? So, i-click mo tong share. Copy mo to. Tapos, punta ka sa Rocket page. Yan. So, yung gagawin mo is pwede mong i-autoplay na parang the moment na mapunta sila sa thank you page, mag-automatic play na siya. So, parang gano'n, na hindi nila kailangan na i-click yung play. Pwede i-hide mo yung control para hindi sila mag-skip-skip. Parang gano'n. Para mag-make sure na mapapanood na yung complete video. At itong hide-related videos, diba after mag-end yung video, parang may mga ibang recommend na video, 'di ba? Na magta-thumbnail diyan. So, pwede mong gawin na hide related videos para ma-avoid yung distraction. Okay? So, yan siya. Again, click on save. So, again, itong share lang yung kailangan mo, share na link. Hindi ka na kailangan mag-embed. Okay? Share link lang. Okay na 'yon. Ito, another call to action button. Ito yung kagandahan pag itong page ang ilalagay mo kasi another call to action button siya. So, pwedeng ilalagay ko na kasi yung strategy ko dati is yun sa thank you page, parang pwede nilang puntahan yung website kung saan ako kumikita sa internet which was Ignition Marketing before. So, click here to start earning today. And right now, Unity Network. Okay, so ito actually pwede mo tong i-delete since hindi naman tayo nagbebenta dito. But if you're selling something, pwede mo tong ilagay. Okay, pwede mo tong gamitin na page actually. So yan, pwede mong i-delete yan. Pwede mong i-delete. Okay, so ang naiwan na lang is yung comment box. Yan, para pwede silang makapag-comment if anong nagustuhan nila sa video mo. Okay, pwede silang maglagay ng comment dito at ang kagandahan is pwede mong ma-integrate yung Facebook account mo personal. Ang gagawin mo lang para ma-integrate yung
Facebook mo is i-double click to or i-click to itong comment box at mag-appear na yung attributes. 'Di ba? I-uncheck mo lang yung auto set comment URL at kunin mo yung URL or link ng Facebook mo which is ito. Hanggang dito lang, okay? Yung HTTPS tapos www.facebook.com/CyrilPisinable. So, yan lang, hanggang dyan lang. Copy natin. So, yan. Tapos, number of post, pwede 20. So, ko 20. Tapos, click mo yung save. Yung isa na kaligtaan natin is wala tayong nilagay na link dito sa button. So, pag i-click nila to, hindi sila ma-redirect into another page. So, gagawin natin is lalagyan natin ng link. Again, i-click mo tong button na to at ma-appear yung option sa taas. Click mo tong parang kadena. Tapos, select mo yung URL. Okay? So, kung again, kung website ng company mo, cyrilpisinable.theunitynetwork.com. Parang ganyan. So, open in new tab. Huwag na, save. Pag i-click nila to, mapupunta sila dun sa parang isang page. Ano lang, parang isang page. Page kung saan isang opportunity. Okay, but of course, with their permission, kasi sinasabi ko naman sa video trainings ko about it. Okay, again, itong pag-create ng thank you page. So, ililink natin to later on sa ginawa nating opt-in page, okay? Click mo yung save and click mo yung publish. So, again, another publish and another publish. But if you wanted to change naman this, okay lang, but leave it as it is para hindi na magka-conflict. Another publish. Click on. Try natin. So, tingnan natin muna. Ito again, view. Malalaman mo kung naka-publish na siya if may mata na sa taas, kung pwede mo na siyang ma-view. Kung walang mata, meaning hindi siya naka-publish. Yan, 'di ba? Nagrarun na yung timer 14 days nga sabi ko. Na 14 days nang available. Yan siya yung video ko sa link sa YouTube at ito yung mga comments previously. Nag-auto-load pala siya. Yan, previous na mga comments ko. So, after nilang mapanood dyan, may call to action ako. So, pag i-click nila yan, mareredirect sila ulit sa isang link, which is link nung affiliate ko sa Unity Network this time. So, ganyan siya nag-work. Okay? So, parang ganyan. Okay? So, yan siya yung thank you page. Ngayon naman, next is ililink natin yung thank you page and opt-in page. Thank you page and opt-in page, ililink natin sila para mapunta sila dun sa thank you page after nilang maglagay ng information. Okay? So, balikan natin tong opt-in page na ginawa natin. I-click mo lang yung edit. Si edit and mapupunta ka ulit sa editor. Yan siya. So, ang gagawin mo naman is eto, i-click mo tong button, tapos may mag-a-appear ng customize and settings, 'di ba? So, gagawin mo is i-click mo tong settings, tapos may thank you page na mag-a-appear. So, i-click mo tong thank you page, tapos pag pipiliin ka kung where do you like to take your subscriber? Saan mo gustong papuntahin yung subscriber mo? Either dun sa URL or sinabi ko kanina kung gusto mo na papuntahin sila direct dun sa website mo after nilang maglagay ng information or pwedeng existing page, okay? Or pwedeng magstay sila sa page naka-default, okay? Or pwede kang gumawa ng isang page ulit, parang ganyan. So since nagawa tayo kanina ng isang thank you page, yun yung hahanapin natin dito. Okay, so saan dyan? Ito, yan, free training, thank you page, 'di ba? Click mo yung save. Nakita mo, successfully save sa baba. So, i-click mo ulit yung save sa taas para ma-make sure. Tapos, i-click mo yung publish. And again, another publish. Another publish. Okay, so ganyan yun siya. And tingnan natin yung final product. Again, i-click natin yung view.
try natin na mag-opt-in, okay? Para ma-make sure na nag-work yung ginawa natin na opt-in page. Alright? So, again, ito yung opt-in page na ginawa natin. So, pag i-click na mga prospects natin yung get access now, ito nakikita nila na opt-in box, yung ginawa natin kanina. So, maglagay sila ng email address. So, ito, sample. Pag-click nila ng get instant access now, maglo-load ang page and mareredirect sila dun sa thank you page na ginawa natin. Kasi nilink natin yung thank you page natin, 'di ba? Okay? So after nilang papanood itong video, another video training, may isang call to action button ulit. So para kumita ka, okay? Para mapa-join mo sila sa business mo, magturo ka muna bago mo sila bentahan, parang ganon. Yung parating tinuturo natin, 'di ba, na value, goodwill muna bago sila bentahan para ma-build yung trust. So, after nilang mapanood tong training na to, i-click nila tong start earning today at mapupunta sila dun sa affiliate website ko, which is yung the Unity Network. So, parang ganun lang yung integration niya, yung pag-connect-connect. Okay? So, yun yung logic. Alright? So, yun guys. I hope na may naintindihan kayo sa training na to. Okay? So, yun siya. So, ang question naman is, saan napunta yung email na nilagay nila? Of course, sa get response mo, sa account mo sa get response, at makikita mo din yan siya dito sa Rocket Pages mo. Saan? Dito sa, 'di ba? Dito sa page na to, may tatlong icon sa lower right side. Itong view, leads, and analytics. Yung kagandahan dito sa Rocket Pages kasi, makita mo yung sino yung mga nag-opt-in. Itong leads. Kasi na-save din niya yung mga leads or mga email na nakukuha niya mismo. Dito makikita. So, pwede mo yan na i-download. Pwede mo siyang i-download actually. Download mo siya and then mag-save siya as worksheet. Tapos pwede mo din actually siya na ma-download by date or by time. Ay, by date, sorry. By date siya. Okay, dito. Yesterday na leads. Pwede mong i-download yung the other day or today, parang ganun, or custom range. Yan, mag-set ka lang ng date ng na hindi mo na-download ng mga list na naipon sa Rocket Pages. Okay, tapos yung kanina din, balik tayo sa My Pages. 'Di ba may isa pang icon which is Analytics. Yung Analytics is magpapakita sa iyo kung ilan na yung visitor or ilan na yung tao or ilan na yung mga prospects mo na nakita ng page mo. Siyempre, of course, kailangan natin ng tao para pakitaan yung page natin. Kaya nga pinopromote natin sa Facebook or nagfi-Facebook ads tayo na nilalagay natin parati yung link every time na gumagawa tayo ng training, 'di ba? Para magkaroon ng mga tao na mag-click sa link. So, i-click mo yung analytics, tapos yan, makikita mo dito, yan, isang visitor, which is ako kanina, 100% yung conversion. Kasi nag-opt-in ako agad, 'di ba? So, ganyan siya kalupit. Okay? Na makita mo agad kung ilan yung percent of conversion mo para ma-change mo agad or para makapag-change ka agad ng approach kung hindi nagwo-work yung unang page na ginawa mo. Gaya nito sa akin kasi, madami kang nakikita kasi nagte-test ako ng mga pages. Kasi may ibang pages like this, ito, last 30 days. Kaya kita nyo na mababa yung conversion which is 4.59, 19 leads lang for 1 month. Kaya in-stop ko to. Tapos, may ginawa din akong ibang dito, opt-in page na successful din naman, na mataas yung conversion like this, na 25.5 yung conversion niya, 84 leads yung nakuha ko. Yan. Marami akong ginawang testing para malaman ko din kung ano yung mas swak or mas gusto ng mga prospects ko na style, parang ganon. Kasi minsan kailangan mo din na kunin yung nila, kung ano yung talaga yung gusto nila para mas ma-offeran mo sila ng mas malupit. Okay, parang ganon. So next na gagawin natin, tapos na tayo dito, is ito, how to set up a custom domain from GoDaddy. GoDaddy.